Ayun. Hello. What's up? Ayun, matagal-tagal ulit na bago ako magba-vlog ulit. Halos ilang taon din hindi ako nakapag-vlog. Naalala ko parang 2 years na siguro. Ayun, sa mga ano dyan. May mga konti-konti naman tayo mga subscribers yan na nagko-comment naman no. So sa mga makakapanood nito na nakasubscribe dito, comment lang kayo at re-reply naman tayo. Yun nga pala, nandito na ako sa Canada as mechanic pa rin, syempre. Hindi natin iiwan yan. Dati nasa Japan tayo. Ngayon, pinalad tayo mag-apply dito sa Canada. Natanggap naman ng Diyos. Kaya sana mapanood nyo to ulit sa mga nakakanood ng mga videos ko noon, sa mga sa mga aspiring mechanic. Yun lang naman yung ko dito. At saka ngayon, bali, syempre, i-vlog natin ngayon patungkol na dito sa Canada kung anong mga nangyayari, saka ano yung buhay natin araw-araw, yung trabaho natin, yung mga kung paano mag-apply. Yun lang naman ang pwede nating i-share. At saka kung ano pang pwede nating i-share at yung mga suggestion nyo na gusto nyong pag-usapan natin, kung mayroon akong pwedeng i-share, comment lang kayo. Pag-usapan natin at siyempre gagawa natin yan ng video. Sana magtuloy-tuloy na makapag-upload ako kasi medyo boring din dito eh. Ayan, no? Puting-puti ngayon ng paligid. Ngayon, kapalang snow. Ang tawag dito, temperature ngayon, ayan. Kung nakikita nyo, pasensya na, medyo madumi. Nasa negative 14 ang temperature ngayon sa labas. So, malamig-lamig pa rin nung isang araw. Parang yata kahapon or nung last 2 days, parang mabot yata ng negative 25 to 30. So, sobrang lamig nun. Bali, dalawa pala kami dito. Bali, may pumasok lang yung kasama ko kaya mag-isa ko ngayon kaya wala akong makausap. Video muna tayo. Tsaka sana nga matuloy-tuloy itong upload ko tsaka para makapag-share ng mga din patungkol dito sa Canada naman. Tapos na yung sa Japan. Kunti lang naman yung mga videos ko doon kasi mahirap din mag-video sabay ng trabaho, pero pipilitin natin na makapag-upload ng madalas. Siguro una, kasi biglaan lang din ako nag-video eh. Siguro i-house tour muna kung anong pwede kong ipakita at i-video. Ayan, yan sa labas. Sige, yan sa labas, nakita nyo naman. Yan puti. Yan ang namin. Ito ang kusina namin dito sa Canada. Medyo madilim. Ayan. Ayan. Yun, siyempre, kailangan natin yan, kape. Kapitbahay namin pala, Pilipino din. Nakita ko lang din sa kahapon. Sa Facebook niya, sa Facebook reel niya. Kapitbahay namin pala, nag-reels. Papakita ko dito sa basement namin. May basement pala dito. Pero hindi pa siya tapos. Ang rent namin dito nasa sa 500 per month o nasa sa Philippine money nasa 20 pesos siya. 20,000 pesos sa Philippine money. Ayun. Bali hindi pa siya tapos. Ito company company owned. Nagre-rent kami dito. Salary deduction na rin. Yung nila. Dryer, yung washing namin nandoon. Tapos dito naman nanggagaling yung mainit na tubig para makaligo, kasi kung wala hindi na kayo makakaligo. Ito naman yung heater namin sa para mainit dito sa bahay, kasi sobrang lamig dito sa Canada. Ayan maapoy, lumalakas yan pag na-sense ng sensor na medyo malamig na dito sa loob, umaapoy yan, sobrang lakas. Ayan. Bali kaya pa to ng kung tutusin, nasa 3 kwarto pa siguro to. Ayan Di pa tapos.
Ayan. So, akyat tayo. Ayun. Sige. Medyo hindi ako sanay mag-video pa ngayon. Pero sa katagalan siguro. Sa lagi natin pag-upload. Masasanay tayo dyan. Comment lang kayo kung anong gusto niyo i-comment. Okay lang, open tayo dyan. Tapos dito naman yung ano namin, kwarto. Pero dito muna tayo sa sala. Dito kami. Dito, isang sopa. Dito ako matutulog. Di na ako natutulog sa kwarto. Mas komportable ako dito eh. TV namin. Yan. Pwede kang manood din kung ano, Netflix. Yan. Tapos, bintana namin naman dito. Laging sara kasi sobrang liwanag. Ayun. Puti-puti. Ayun o. Dito naman yung kwarto namin. Tara. Itong nilagay namin dito, mga sapatos yata. Yun o. Ayan. Ito, may bakante pang kwarto dito. Ito, bakanting kwarto. Pwede pa. Isang dito, available na kwarto. Ayan o, sobrang lamig. Nag-yellow yung bintana. Ayan, yung mga kahoy, walang kadahon-dahon. Ang kapitbahay namin, lahat puti makikita. Tapos, dito naman yung sa CR. CR, yan. Yan. Ayan. Good. Yan ang kwarto ng kasama ko. Yan. Pero wag na natin buksan. Ito naman yung kwarto ko. Pasensya na, medyo madumi. Ganito. Kikita nyo sa akin. Sa kwarto ko. Yan. Walang pasensya na, maburara. Ayan. Kwarto, higaan. Yung laptop ko mga, di ko pa naligpit. Yan. Pero, yun, yan, makalat. Pasensya na. Tsaka, bali ngayon, magluluto muna tayo ng almusal siguro. Ayan. Sa mga nakakilala sa akin dyan, comment lang kayo ha. Hindi naman konti lang yung subscribers natin, pero comment lang kayo guys. Sagutin natin yan kung ano na pwede natin i-share. Ngayon, ulitin ko lang, tatrabaho na ako dito sa Canada as a truck mechanic. Bale, 1 year na ako dito sa Canada. Nandito ako sa Alberta, kung matanong nyo. Nandito ngayon ako sa Alberta, Canada. Sobrang lamig ngayon dito. Ilang buwan na lang mag-change na ng weather. Summer, pero mga ilang buwan na lang. Bale, tanong lang kayo guys kung anong gusto niyo itanong at share natin kung anong pwede ko i-comment. Yan, paulit-ulit na ako sa sinasabi. Ayun, luto muna ako ng almusal kasi medyo late na rin eh. Mga alas 9 na, hindi pa ako nag-almusal kaya samahan niyo ako guys. Prito na lang tayo ng itlog. Yan. Uy, sorry. Sorry po. Mahirap pala gumalaw pag isa lang ang kamay niyo. Yan. Ilagay ko na lang dito siguro dito na lang sa gilid muna. Yan. Sensya na guys, makalat, magulo. Itlog. Lagi kinakain itlog, delata, sardinas, karne. Yung paulit-ulit na lang, gulay, paminsan-minsan. Ano ko na lang, tawag dito, scramble egg. Ayun. Kumusta kayo mga kaibigan, kababayan?
dito sa Canada, ganito ang buhay. Pag rest day, bihira lang lumabas. Kasi lalo ngayong winter. Kasi sobrang lamig din naman. Kailangan ng maraming jacket. Pag lumabas, tapos sobrang dulas pa ng snow. Yung ano kasi dito, yung snow, tumitigas. Kaya, yung kapag yung sapatos mo hindi siya makapit, talagang madudulas ka. Maraming mga nai-injured dito minsan. Nauna yung pitan nila, nagkakaroon ng injuries. Wala na, ano na yun. Dala-dala na nila araw-araw, lalo na sa trabaho, yun. Kaya mahirap madulas dito. Lalo na kung may edad ka na. Ay, pasubra na yata. Sobra na ako ng lagay. Mga bilihin din dito, mahal. Mataas nga ang pasweldo, kaso mahal din naman ang cost of living, kaya pero mas okay pa rin ang malayo compare sa atin sa Pilipinas. Kasi ang sahuran nila dito is nasa per hour ang ano nila dito. Per hour basis, hindi siya per month or kinsenas katapusan, ganun, hindi. Dito is per hour, kaya medyo ano rin, nakakasave pa din. Kahit medyo ganun yung mga bilhin, mga deductions, ganun. Tapos sa ano naman, sa patungkol sa ano na nga ba yung sasabihin ko, may kalimutan ko na. Kasi pinag-usapan natin yung sa salary. Ayun, mas mataas din ang sweldo dito compare sa Japan. Sa Japan, ganun lang din kasi. Per month ang sahod namin noon eh. Pero kinakount nila pa rin yung kasi ang pasok namin noon 5 days, 8 hours a day. Naka-fix na siya eh. Kung may sumobra man, yun, babayaran pa rin naman nila yun. Kaso nga lang, medyo ano siya, maliit. Dito medyo, lalo na yung mga, kung galing ka sa Japan na mag-ano ka dito, magko-cross country ka papunta dito sa Canada. Ramdam mo naman yung ano, yung pagbabago ng sweldo mo, ganun. Pero yun nga lang, ang consequence din nun, ano siya, ang trabaho dito, medyo talagang matitest ang ano mo, ang skills mo, ang isipan mo, kung paano ka gumalaw, kasi yun nga, per hour, kasi lahat ng ano dito, yung trabaho, may time na yan na nilaan para dyan. Kunwari lang, oil change, bibigyan ka ng 30 minutes. Ganon. Yun na yung sasabihin nila sa customer. Yun na rin yung babayaran. Kaya kapag sumobra ka doon, maraming questions. Kailangan, kung may ano man, kailangan mo i-justify mo. Kumbaga, gumawa ka ng story sa computer na para ma-justify bakit tumagal ka ng ganitong oras. 30 minutes na dapat, bakit umabot ka 1 oras. Mga ganon. Kung anong pwede mong sabihin doon sa report mo kung bakit ka tumagal ng ganon. Kailangan ma-justify mo lang. Ayun. Ilan lang naman ang mga nagko-comment doon sa previous videos ko noon nandun pa ako sa Japan. Sana nga nandyan pa kayo. Nakakatuwa rin kasi kala ko noon di na ako mag-abroad nung umuwi na ako sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas ang bilis ng pera kasi mahal na rin bilihin. Yung 1,000 pag nasuklihan na lahat, diretso na eh. Yung sukli parang wala na. Yung 1,000 parang na lang mabibili pag nasuklihan. Wala na, ubos na yan. Kaya, ayun, nag-abroad ulit. Awa ng Diyos, naman ako dito, nakarating. Bigyan ng pagkakataon. Mabait ang Diyos sa atin. Kaya sa mga yan, balak mag-abroad, tibay lang ng loob, tsaka dasal lang sa Panginoon, tapos tiwala lang kung ano yung para sa'yo, ibibigay yan ng Diyos kung ano yung dapat para sa'yo. Kaya yun lang. Kung kaya ko mag-Canada, kaya nyo rin. Kaya
Ayun. Ayun, tignan niyo itong niluluto ko guys. Itlog. Ayun no. Ganito ang lang video ko kaya hindi rin ako masyadong mag-i-edit. Pasensya na kasi di ako masyadong magaling sa edit-edit. Sa tingin ko ngayon, mag-upload na lang ako ng mga video na kumbaga mas less sounds na, mas less effect na kasi medyo time consuming pa yun eh. Kumbaga, kung sino na lang gustong manood, yun lang. Kung ayaw nyo, okay lang din naman. Na kung ayaw yung panoorin, okay lang din naman. Pero kung sa tingin nyo ay parang may nakukuha kayo, may mga may nakukuha kayong mga ideas, okay tayo dyan. Kaya, yun. Comment lang kayo guys kung ano yung gusto nyo mga tanongin patungkol dito sa Canada. Kung gusto niyo rin ipakita ko kung ano yung situation sa work, kung paano yung flow. For sure, ibabawal nilang mag-video ako pero gagawa natin yan ng paraan mag-video kahit paunti-unti, kahit paikli-ikli, pag tagpi-tagpiin na lang natin, tapos gawan ng tawag dito, ng explanation. Ayun. Pasensya na sa ano ko, hindi na ako sanay. Tagal-tagal na rin na hindi ako nag-video ng sarili. Mahirap din pala magsalita sa harap ng camera pero siguro pag makapag-upload tayo ng kahit once a week lang, siguro masasanay din tayo dyan. Basta comment lang kayo guys para magkaroon din ako ng idea kung anong dapat kong i-video para sa inyo at saka para sa memories ko na rin dito sa Canada. Ayun. Tapos siguro mag-sardinas na lang ako. Tapos itlog. Ay. Painit ako ng kanin. Gusto ko sanang subukan yung yung lagi kong napapanood dito sa Canada na yung parang ginaganon nila yung tubig sa taas tapos nagkaan na siya. Yung parang nagiging usok siya. Kalimutan ko kung anong tawag doon. Kaso nga lang, sobrang lamig. Tsaka negative 14. Mas maganda sana kung tataas pa yan ang mga negative, kung mas magiging malamig kasi mas maganda yung ng tubig. Pero gagawin natin, gusto kong masubukan din. Ayun. Painit lang ako ng kanin. Tapos kainan na. Grabe, ang lamig-lamig. Ayun no, kain tayo guys. Sardinas, Lego sardines, saka itlog. Ayun. Buti na lang may dito Filipino stores. Marami din pala mga Pilipino dito sa Alberta. Bale, nandito ako sa Peace River, Alberta. Daming Pilipino din. Isa lang siyang parang small town lang siya dito na part ng Alberta. Dami-dami ding mga Pilipino. Kain guys. Bale, mamaya pala pupunta ako sa shop mag-aayos ng tools. Wala akong pasok ngayon, kaso nga lang dami ko kasing mga biniling tools kasi kailangan dito kasi sa Canada kailangan sarili tayo ng tools.
Kaya din naman ng araw-araw na lang tayo humihiram. Kaya yun, decide ako nang bumili ng sarili kong tools. Kain guys. Thank you Lord for this food. Siguro kain muna ako guys. Dito ko na rin puputulin ang video. Tapos kung anong susunod kong mabibideo, upload ko lang. Kung may mabasa man akong comment na nagtatanong tapos may gustong malaman, siguro ganoon na rin yung everyday everyday na gagawin ko. Tapos try kong mag-upload every week kung kaya. Kung pwede nga sana kahit twice or thrice para masanay. Pero unti-unti natin yan, gagawa natin yan. So yun lang guys. Bye muna para sa ngayon. Kita-kits ulit.